Bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang marami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan ng Saldico. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you mentioned? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. But very important that you mentioned being forced. What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which, ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. Alright. No. Thank you. Ayun, nasa malinaw. Diba? Mabigat siya. Mabigat. Pero yung may sinabi na hindi sekretary siya o nung nasa private business pa siya, no? Ngayon? Si Secretary Chulawel. Pero di pa hinihingi. Ganun ba? 3,000 container mo? Mabigat yun, no? Hindi rin natakalain yung container nito. Kaya sinasabi kasi yun, na mukhang may patutunguhan niya yung ICI. Diba? Bagamat malayo, ha? Oo. Kasi may binanggit ng pangalan na ayaw banggitin ng mga nakakaraan eh. Ganun ba? Hindi pa rin ito isda, ito container ito. Kahit na, pwede naman yung hindi nasabihin yan, di ba? So parang... Bakit mo i-offer yung ibo-voluntary yung may puwerso nga sa aking congressman eh? Sino po yun? Bigyan niya pinuto. Sabi siguro, bakit mo pa tinanong ko sino? Pilit na pinupos ni Kong Terry, no? Kasi para sa taga-Bicol nun, Bicol sa akin. Wala naman masama kasi hindi naman natuloy. Kaya lang masama doon, bakit mo pinagpuyaksa, di ba? Ano kayang... At papaano na? Ay, baka naman na kailangan ng bayan nun, buong Bicol. Hindi, yung formula nga daw na dapat sundin eh. Di ba? Eh paano kung ang isang sekretary, for example dyan, sekretary to ng DA, Yes. Paano kung sekretary ng DPWA sa kausap? Mabigat yun. Tapos hindi isda ang pinag-uusapan. Flood control. Oo. Tapos hindi siya kasing tatag ni Secretary Chulaw rin. Natatanggi. Oo nga, no? At natanong na ba natin si Secretary na, kay DA, may pumwersa. Siya ba, wala pumwersa? Kasi pag sinabi mong, wala pa pumersa sa akin. Kalat-kalat po ako eh. Ay, di magkasabot tayo. Kalat-kalat. Nakita mo nga yung text message kay Senate President Tito Soto. Yun pa, Na yung hindi mo na pipilitin siya nag-o-offer eh. Yun nga. Kaya nga sinasabi natin, bagamat yan malayo. Text message para sa staff niya, hindi direkta kay Senate President Tito Soto. Diba? Bagamat yung sinabi na yan, ni Secretary Laurel, ay malayo sa flood control. Pagka ikaw nanonood ka, kaya sabi ko ka-mayoral to eh. Pagka nanonood ka ng telenovela, may nakita kang isang eksena, mabubuo na yung, kaya pala, ganun palang style, di ba? Alam na ng mga kababayan natin, hindi na yan dapat na ipaliwanag at sabihin, mayroon talaga palang namamwersa. Kasi sinabi na eh. Di ba? Sinabi na eh. Ni Secretary Laurel. Well, abangan natin.